Hello everyone. So I am your teacher Sai. So before we start our class, let's all pray. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Good morning everyone. Meron po bang absent ngayon? Okay, so wala. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay aawit muna tayo ng kanta na ang pamagat ay Ang Responsableng Bata. Kindly stand up and let's sing. Inis ang bawat sulok. Ako'y batang responsable, masipag na sino. At para sa batang responsable, ang kalinisan ay kabutihan. Ang isang batang responsable, ko'y maaliwalas presko, nagwawalis ng mga kalat, nasa ayos ang lahat. Okay, so pwede na po kayong maupo. Bago tayo humanton sa ating new lesson, ano muna yung pinag-aralan natin kahapon? Anyone? It's all about respect. Okay. Bakit nga ba mahalaga ang pagiging marespeto sa ating kapwa? Okay. Mahalaga ang pagrespeto sa ating kapwa kahit man yan ay hindi natin ka-urian, like hindi natin siya kapwa Pilipino or siya ay galing sa ibang bansa, ay dapat kailangan din natin siyang respetuhin. So, meron akong story na nababasahin para sa inyo, and suriin nyo ng mabuti at makinig kayo dahil itong babasahin ko na ito ay patungkol sa ating new lesson. Okay ba yun? Okay. So makinig mabuti dahil pagkatapos kong magbasa ng istorya ay may tatanungin ako. Familiar ba kayo Daanas Wooden Cutter? Okay, so babasahin ni teacher ang Daanas Wooden Cutter. The Honest Woodcutter. Once upon a time, there lived a poor woodcutter in a small village. He lived in a small hut on the outskirts of the village. He went into the nearby forest every day and chopped trees for wood. He sold this wood to a rich merchant and thus earned his livelihood. The woodcutter was very sincere and honest. He was satisfied with his simple living. One day, while chopping a tree near the river, the axe slipped out of his hand and fell into the river. The river was very deep. Since that was his only axe, he got worried. How would he cut wood and earn his livelihood now? He was very sad and prayed to God for his axe. He prayed so sincerely that God appeared in front of him and asked, What is the problem, my son? The woodcutter explained the problem and requested the god to get his axe back. The god then put his hand deep into the river and took out a silver axe and asked, Is this your axe? The woodcutter looked at the axe and said, No, it is not mine. The god put his hand back deep into the river and then found a golden axe and asked, Is this your axe? The woodcutter looked at the axe and said, No. So,
He rewarded him by giving him the silver and the golden axes too. The woodcutter was overwhelmed and jumped with joy. Okay. So, are you understand the story? It's all about being honest. So, meron ako ditong inandang mga question kung talagang nakinig kayo sa storya ni The Honest Adventurer. Okay. What do you think honesty? Sa palagay nyo, ano ba talaga yung honesty? Anyone? Honesty means telling the truth and acting truthfully even no is watching. Ulitin ko, honesty means telling the truth and acting truthfully even when no is watching. Ang pagiging honesty, hindi lang yan sa words. Dapat meron din sa action, sa paggawa. Honesty just about word. It's all about action. Sabi ko nga, ang honesty ay hindi lang about sa word. Hindi lang siya na words. It's all about acting din. Action. Kung paano mo siya gagawin. At hindi lang puro salita. Example, admitting you broke a vase. Ina-admit mo na ikaw yung nakabasag ng vase. And this example, second example is returning lost money to the owner. Returning lost the money to the owner. Kahit nakita mo yan may cellphone na iPhone, pera ba yan? Dapat kailangan natin isauli sa may-ari kailangan natin isauli yung bagay na yun sa may-ari kasi hindi yun atin. And kailangan natin maging honest. What happens when we are honest? What happens when we are honest? Ano po mangyayari sa atin kung magiging honest tayo? Sa palagay nyo, di ba? Kapag magiging honest tayo sa ating kapwa, syempre, magiging gusto tayo ng isang tao. Like, pagkakatiwalaan tayo. Ganon, di ba? Na maging honest. Sabi ko nga, people trust you, you feel good. People trust you and you feel good. Siyempre, pagkakatiwalaan ka na ng tao, then magiging okay yun sa kanila. And you feel good. What happens when are dishonest? Paano kung hindi tayo naging honest? Sa palagay nyo, paano kung hindi kayo naging honest? May maniniwala pa ba sa inyo? People lose trust, you feel guilty. People lose trust, you feel guilty. Wala nang maniniwala sa'yo kapag nagsinungaling ka pa. Hindi na maniniwala. Kunwari, yung nanay mo, pinabili ka na niya ng ulam nyo na egg. Then dahil sa tinatamad ka at ayaw mo lumabas, sinabi mo na lang sa iyong mama na hindi bukas yung tindahan. So, hindi ka bumili ng ulam nyo. Kaya ginawa ni mama, tapos yung magulang mo, pumunta sa tindahan para tignan niya kung hindi nga bukas. Pero sa anuhan ay nakabukas. So, doon para sa maliit na bagay na pagsisinungaling, ay mawawala na din yung tiwala ng mga tao sa atin. Kaya importante ang pagiging honest.
Kasi kung hindi ka naging honest sa isang tao, hindi ka na niya pagkakatiwalaan. Diba? Mahirap na ibalik yung pagiging, mahirap na ibalik yung tiwala kapag hindi ka naging honest sa isang tao. Okay. So, meron ako ditong hinanda na rumble words. So, the first one is, sino gusto sumagot? Okay. Ang unang rumble words ay ito ay ang word na honest. Honest. Second is, ang rumble words naman ay dishonest. And the third one is trust. And the fourth is guilty. Okay. Honesty, dishonest, trust, guilty. Yung honest, yung pagiging totoo. Yung dishonest, yung nagsisinungaling ka. Yung trust ay yung tiwala mo sa isang tao. Yung guilty ka kasi may ginawa kang mali.